po tayong gagawing refresal course sa atin pong mga kasamahan dito. Dahil most of them ay wala pa pong karanasan pagdating sa ganitong trabaho. So ngayong araw na ito mga idol, tayo po ay magre-refresal. No? Papakita namin sa inyo kung paano po ang tamang pag-serve o tamang pag-serbisyo sa mga customers natin. So first, syempre, i-orient muna natin sila kasi kahapon ay nakapag-meeting na po kami. So ngayon po ay i-recap na lang natin kung ano ang pinag-meetingan kahapon at after kong i-recap sa kanila ay magkakaroon tayo ng tinatawag na role playing kung saan ay magtatrabaho sila, perform sila as parang actual na performance kung paano nila tanggapin si customer, kung paano nila i-entertain si customer. Okay, ano kamay ang gagamitin kapag nag-serve ng drinks? Kaliwa ang gagamitan ng tray. Bakit kaliwa? Ba't sa kaliwa? Ba't kailangan kaliwa ang gamit natin ng tray pag tayo ay nag-serve sa customer? Bandang kanan. Bakit? Explain. Kasi po pag kaliwa, pag right side ka, may facility, pag nag-ganon ka, masasagin sa guest. Pero pag right side ka, ito sa kanan, automatic dyan ka sa front, nabilis na siya Okay, sample daw. Lagyan mo kunyari ng baso na may tubig. Hindi mo dito. Okay, upo ako dito, serve mo ako na, kunyari magsuserve ka ng tubig or ng drinks to. Okay. Yes sir, this po. Ito yung place po lang sa masaya sa po. Ayan. Explain bakit dito. Kasi po, dito talaga yung drinks pattern. And then, dito sa right side kasi, hindi masyadong malikot hindi masyadong malikot si guest. Walang, hindi siya maano, mas masasagin. That's good. That's correct. Alam mo bakit diyan sa kanan? Kasi dito ka sa kaliwa ni customer mag-serve. Ako si food attendant. Serve ako ng drinks. Dahil yung drinks nilalagay doon sa bandang kanan ni customer. Dito ako tatayo, hawak-hawak ko kaliwa ang tray, di ba? So pag nag-serve akong ganyan, ano ang mangyayari? Ano kasi madidistract si guest na... Madidistract si customer kasi nag-cross yung kamay ninyo dito kay customer. Tama? So iwasan mag-serve ng drinks o anong bagay man. Kung hawak yung tray ay kaliwa, dapat sa kanan ko mag-serve yung customer. Tapos yung tray, take note na hindi dito sa ulo ni customer, ha? Dapat malayo. Dito, bakit? Pag nagtapon man ito, sa malayo babagsak yung laman. Kasi kapag dito ito, at gumalaw-galaw si customer, masagi ang tray, laglag lahat ng laman ng tray sa kanya. So dapat makaganon tayo. Okay? Excuse me sir, ito na po yung drinks. Now, kung magsuserve naman kayo ng, pwede naman din kayong mag-serve ng kanan, provided kung medyo masikip na talaga yung area at wala kayong space para mag-serve sa kanan. Pwede kayo mag-serve sa kaliwa, provided gumamit ka ng kanang tray. Excuse me sir, malayo kay customer, malayo kay ng tray kay customer. Kasi masikip natin, hindi siya makagalaw. So pwede siyang mag-serve sa kaliwa. Excuse me po, nakagaling po si tray. Kung malayo sa kanya, hindi siya mabubuhusan. Dahil malayo niya. Yun ay kapag ipit gusto niyo. Like doon, street. Like doon sa cottage street, ha? Okay. So, tatandaan, pag nagsuserve ng drinks, always use your left hand using the tray, and then dito sa right side, and then, may exemption siya kapag masikip, pwede gumamit ng kanan, at ito ang gagamitin pag-serve. Okay? Okay, so next is, how to serve food. Halimbawa, nag-order na kayo lahat yung food, nandun na sa kusina. Binigay niyo sa kusina, nandun na lahat ng menu. No? Now, sabi ni kusina, cling, cling, cling. Okay. Nag-serve na kayo ng food. Ano ang inyong sasabihin? Excuse me po. Excuse me po. Sabihin ko anong food po. Sabihin kung ano ang menu at saan kayo tatayo. Lahat na niyan ay mayroong procedure. Hindi lang kayo basta-basta tatayo kung saan. Mayroon din
sinusunod kung saan kayo pwedeng tumayo kapag kayo nagsiserve ng pagkain. Lalo kapag ka-system, mainit. Kailangan maingat ang pagsiserve. Ang pagsiserve ng pagkain, always on the left side. Always on the left side. Yung drinks, always in the right side. Ang pagkain is always on the left side of the customer. Laging kaliwa. Ang hawak ng tray ay kanan, ang serve ay kaliwang kamay. Pagpraktisan nila gumamit ng tray. Excuse me, sir, ito na po yung, ito na po yung blah 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 blah. Kahit maggamit namin ng tracer kahit sa mga alakart. Lahat ng alakart gagamitan ng tray, kaya nga pinalabas ko na yung tray na malalaki dyan sa inyo. Pagpraktisan nyo na yan. Paano yung butterfly, sir? Hindi na Ay, yung bulalo, huwag mo na ititray yun, mahirap yun. Siyempre, Yung mga lang, yung mga fried. ang inasal pwede butterfly yan, pero yung mga alakart na ibang hindi naman inasal, kailangan naka-tray. Opo. Ang inasal, okay yan. Kung gusto nyo i-tray, ganito, pwede naman yan. Butterfly mo naman. O, kung nag-uulan, pwede nyo i-tray para yung kaliwang kamay nyo, tayong. Diba? Pwede nyo alak, pwede nyo kamay, pwede nyo i-tray. Pero kung mga fried chicken, yung mga nakargas maliit, dapat ay naka-tray siya. Kasi hindi naman siya pwede butterfly. Diba? Tandaan, pag nag-serve ng drinks sa kanan, pag nag-serve ng food kaliwa, using your right hand. Right hand. And don't forget to say the name of the menu you are serving. Okay. Kapag sisig naman ang inyong sinuserve, siyempre, medyo mainit yan. No? You can always excuse. Kahit saan kayo mag-serve ng sisig, basta kung saan kayo komportable na sigurado lang na si customer ay hindi mabagsakan ng bakal. Kaya nga sinasabi ko, lagi kayo mag-excuse kasi si customer minsan malikot. Pag nag-excuse sa kaliwa, hindi siya gano'n, no? So dapat malayo lagi yung pagkain sa kanila. Kapag gumalaw si customer, hindi masasagi ng customer yung inyong dinadala. Okay, next. Give me the 6 tips. 6 tips of a conserving food. Ano-ano ang 6 na tips na binanggit ko kahapon kapag ka nagsiserve ng pagkain? Naalala niyo ba? Meron akong sinabi kahapon kung ano ang unang isi-serve at ano ang pinakahuling isi-serve. Tubig muna, sir. Ay, pagkain ba? Mula sa tubig ba, sir? Tubig. Ang pagkakasunod-sunod na pagsiserve ng pagkain. Ano pa? Tama, ang number 1 is appetizer. Next, ano? Soup. Soup is correct. Next. Main course. Meron Rice. akong hindi nabanggit kahapon na dapat kasama doon, salad. Vegetable salad, hindi dessert. Soup, appetizer, soup, salad. Cold should be hot, hot should be cold. Ano ibig sabihin? Pag nag-serve ka ng malamig, susundan mo ng mainit. Serve ka ng mainit, susundan mo ng malamig. Kasi ang appetizer, most of appetizer ay malamig. Diba? Daling malamig yung maglamig yung mga french fries, yung mga daling maglamig yan. Yung mga kinilaw, those are appetizers, yan main course. So, yun ang inuunang sinuserve. Natin susundan natin ang soup. Hindi yung mga bulalo ha. Ang bulalo is considered as main. Ang soup na sinasabi natin mga broth. Mga veggie soup, egg soup, yun. And then followed by vegetable salad. Next sa vegetable salad, meron ka ng soup, appetizer, soup, salad, next. Main course. After main course, May dessert. dessert. After dessert. After dessert. Meron pa yan. Yung shake nila. Ang shake ay nauna nyo ng sinerve. Pag-order nila ng shake, siyempre mag-order na sila ng shake, dapat isi-serve nyo agad sa customer. Lahat ng drinks, inuunang sinuserve. Hindi pinapahuli. Ang shake is not a dessert. It's a drink. Okay. After dinner drinks. Ano ang tinatawag na after dinner drinks?
this apply only in the big restaurant, in the hotels, pero sinasabi ko lang sa inyo, at least meron kayong idea. Ano ang tinatawag na after dinner drinks? Ito yung tsaa, ito yung kape, ito yung red wine, ito yung white wine. Na pagkatapos magkain si customer, inalo ka natin ng kape, kasi sa malalaking restaurant, ganyan talaga. Si customer, matagal yan sila umalis sa upuan nila, nagpupintuhan pa yan, lalo pa pag fine dining. Inaabutan si customer ng 3 oras dyan, magpintuhan. So, kaya lang, alutan mo yan ng drinks. Kape, tsaa, red wine or white wine. That is called after dinner drinks. Okay. So, mamaya, tatandaan ninyo dahil maiksa. What to see after serving food? Anong sasabihin ninyo kapag kaserve na ninyo ng pagkain? Enjoy your food, enjoy dinner. Enjoy your food, enjoy your meal, enjoy your dinner, whatever. Kung ano gusto nyo sabihin, basta mayroong enjoy. So, kailangan, pag nagsasalita ng enjoy, hindi nandyan kayo sa gilid ni customer, ha, enjoy your food. Talikod ka na, saan ka pa magsasabi enjoy your food, enjoy your meal. Ha? Okay. Ano, pagkatapos na ninyo ang i-serve yung pagkain at tapos nang kumain si customer, ano ang itatanong natin kay customer? Kamusta yung food? Ano? Kamusta po yung food? Kamusta ang food or how's your meal? Don't forget, kasi dyan natin makukuha yung feedback ng customer sa atin. Diba? Isa naman hindi natin tinanong, nagpinto-pinto na pala sa loob, ay, huwag ka dito tayo sa pagkain. Pero kung tinanong nyo, at sinabi siya nyo yung katotohanan, at least, ay, sir, kasi siya nagpagawa sir ha, i-improve po namin yung ano namin, sasabihan namin yung shoot namin, para sa susunod pa balik yung improve natin. And then katulad ng sinabi ni Sir Fred niya kahapon, kung kaya nyo recognize yung customer ninyo, kung kilala niyo yung pangalan niya, much better, natawagin siya sa pangalan. Ay, Sir Chay, Sir Khalid, Sir Mark, yung tambak po. Natutuwa si customer na kasi ibig sabihin, natatandaan mo sila. Yung natatandaan yung pangalan nila. Pero kung hindi, importante na yung okay na yung i-recognize mo sila, ngitian, kausapin, okay na yun. Kung hindi matandaan yung pangalan. Okay. How to present bills? Sabi ni customer, kung mo na binibagay ng barya, hindi na nila ginagamit ngayon yan. Kayong receiver. Office lang, office. Plastic yan na mahaba. Sa harap mo. Wala yung range. Yan. Ito lang. Isa lang. Okay na yan. Tapos, diba, tapos na kumain si customer, nag-clean na. Ay, Chris. Diba, pag nakita nito, anong pala ibig sabihin pag ganyan si customer? Kailangan. Kailangan pag ganyan si customer? May kailangan. So, ang gagawin ninyo ay malapitan agad. Kaya nasabi ko sa inyo, huwag kayo mag-ipon-ipon sa counter. Dapat pag may nag-duty dito, dala-dalawa kayo. Pagka may customer banda doon, hindi ka umupo doon para madali kang makita ni customer. Huwag kayo nagtipismisan dito sa loob. Kasi ang nangyayari, si customer kayo lumalapit dito. Layo-layong lalakad ng customer, oh. Kasi trabaho natin yon as food attendant, ini-assist si customer. Dahil na tinatawag na customer, sabi nila, customer is always right. Pero kung baka naniniwala na si customer is always right. May time din siguro talagang tama siya, pero hindi lahat ng oras ay tama si customer. Paano kung minamura ka, tama ka ba yun? Diba? So, pero ang ano natin dito, ang repeat dito, si customer, kailangan bigyan natin ng VIP treatment. Because, bakit mahalaga si customer sa akin? Sila po yung nagpapasok ng kaya dito sa Okay. Customers is the bread and butter of the company. Without the customers, wala tayong sahod. Okay. So, paano tayo mag-present ng bill ngayon? Kasi, clean na si customer, naghingi na ng bill. Nilapitan mo ngayon si customer. Kinuha mo yung office dito. So, ngayon, sabi ko dito na, since na po tayo na this one, hintay natin siya kasi hindi niya naman. Diba? Napaka-importante, maliit na bagay, pero napaka-importante yan. Mga ganyan. Presenting of the bill is very important. After that, mag-roll play na tayo. Kunti na lang.